Hi, I'm Mark. Hi, I'm Enzo. And this is the Pinoy Break Podcast. So this is our first or the pilot episode. And this topic is all about transition. So there's some few questions na ibabato namin sa isa't isa. So start tayo. So the first question is about transition. Siyempre yun yung topic natin. Magbigay ka ng short background ng story mo. Yung paano ka nakapunta rito. Okay. So, Actually, hindi siya short eh. long. Hindi. maraming pangyayari. Maraming pangyayari na pwede kong ikwento. Pero tingin ko kagaya ng karamihan ng mga Pilipino, isinama ako dito ng asawa ko. Yung asawa ko, nurse sa Pilipinas. Tapos natanggap siya dito sa UK. And then meron kaming isang anak. And then, ang gusto niya, magkasama-sama kami agad. May career din ako sa Pilipinas, pero kukwento ko yun mamaya. So, ayun. So, nag-decide ako na iwan ko yung career ko sa Pilipinas, sama ako sa kanya dito sa United Kingdom. Pero parang yun yung mas common reasons, di ba? Oo. Akin din, tapos sa ibang mga narinig ko na sinama ng asawa, na meron si main applicant and the dependent. Okay. Maraming ganun ng istorya kasi hindi naman lahat ng mag-asawa parehong nurse eh, di ba? Merong mga istorya na pareho silang nurse, may naunang parang sila boyfriend girlfriend na sila sa Pilipinas. Tapos yung isa nagpunta ng United Kingdom and then sumunod yung boyfriend or girlfriend nila. Meron naman dito na lang din nagkakilala, pero yung storya ko kagaya lang din ng I think ng common yun ang pinaka-common. Common denominator ng mga nagpupunta dito. Isinama ng asawa part. Pero siguro may follow-up question ako regarding sa first question na yun. Ano yung napag-decide sa'yo na para mag-yes? Kasi sa pagkakalam ko, hindi naman si lahat nag-yes eh. Na parang ready na lumipat. Kasi malaking changes yun especially sa trabaho mo. Marami kang questions. Anong naisip mo, bakit ka nag-oo? Sa akin, simple ang sagot kasi importante sa akin ng family. Okay, that's priority. Yun ang priority ko talaga. May career ako sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas teacher ako. So nagtuturo ako sa isang university, nagtuturo din ako sa public high school. And yung ginagawa ko doon, gusto ko talaga kasi yun yung profession ko eh. So teacher talaga ako. And nagtuturo ako ng painting. And then psychology subjects, nagtuturo din ako. So yun yung mga hilig ko talaga. So mabigat sa akin, syempre iwanan mo yung mga bagay na para comfort zone. Comfort zone. Yun eh. Tapos na yun, malaki na yung na-invest ko din doon sa na yun. Hindi lang sa pera but sa time and yung effort mo para makuha ko yung career ko sa Pilipinas na yun. Pero yun nga, dahil mas matimbang sa akin ng pamilya. Syempre ayoko naman na yung anak ko during that time, yung anak ko halos kaka 2 years old na lang. And 8 months na silang hindi magkasama ng nanay niya. So ang gusto ko hindi na humaba pa na doon. So na hindi siya masyadong malayo sa nanay niya. So sunod na kami agad. Nagkaroon ng opportunity, sunod na kami agad. Isang SEM na lang tapos ko na masters ko sa Pilipinas. Okay. Hindi ko na siya tinapos. Lipad na kasi nga. Pero kung nakatapos mo yung masters na medyo mas malaking tulong siya sa Pero tingin ko siguro magandang mga questions yan. Magandang topic yung regarding sa education sa susunod na episodes. Sa susunod na episode. Bibigyan natin ng time yan. Sige, pag-usapan natin. Okay, so fast forward. How about culture adaptation? Favorite culture that you wish the Filipinos in the Philippines would adapt? Ano yung medyo sensitive siya. Kasi hindi lahat pare-parehas ng perception eh. Magandang tanong yan. Kasi wala naman sigurong perfect na society. Walang perfect na society, walang perfect na bansa. Lahat ng bansa may kanya-kanyang problema. Pero kung ang tanong kung ano ang gusto kong, yung nakita kong culture na meron dito, na gusto kong makuha ng mga Pilipino, simple lang Pagpila.
So it's under ng under siya ng disiplina. Oo. Kasi yung pagpila madaming actually hindi lang siya discipline, it's more of respect sa kapwa mo and equality din, kasi hindi ayaw mong lamangan yung iba kaya ka pumipila. And I think kung yun makukuha lang ng yung ganoong yung ganoong philosophy and ganoong values makuha ng mga Pilipino. I'm not saying na hindi tayo ganon. Na hindi tayo ganon. Kasi may mga ganon eh. Oo, na wala tayong values o Pero sa kinalakihan natin sa Pilipinas, personally, hindi ko alam kung may mga Pilipino dito na na hindi na kokontra sa akin. Hindi talaga tayo mahilig pumila. Mahilig tayong mag-unahan. Kahit na alam mo na merong nauna na sa'yo, pag nakakuha ka ng opportunity, sisingit ka pa rin, di ba? Minsan, kuha ka ng backer mo, di ba? Para maisingit ka. Yun, I think yun ang important. Gusto ko lang, simpleng bagay, makuha sana ng mga Pilipino. Yung concept lang na i-respect mo yung rights din ng iba, yung disiplina mo. Yan, pumila ka kasi mo yun respeto mo sa sa kapwa mo yun. So may action medyo malawak na usapin to Malawak Depende yan. talaga sa tao kung saan ka lumaki or parang ganun yung behavior na. Tsaka yung simpleng action, 'di ba? Yung simpleng behavior lang 'yan, ang dami ng sinasabi, 'di ba? Hindi ko alam paano 'yan nakuha ng paano 'yan na-maintain dito sa sa United Kingdom. Diba? Pero anyway, bilib ako. Oo, ako bumilib talaga kasi ito nakakatawang story. Airport, pauwi kami ng Pilipinas. Airport sa UK. Pilipino, lahat nakapila, syempre. Pila ng Pilipino 'yan. Hindi pa kami British noon. Lahat yung Pilipino. Nakapila, pre. Maayos. Walang unahan, nagbabatian, nag-uusap pa, nagkakamustahan. Taga-saan ka sa Pilipinas? Ganun. Very organized. Diba? Walang unahan. Alam mo kung mag-toilet ka, alam mo kung saan ka babalik walang sisingit sa'yo. Eto na. Lipad, punta ng Pilipinas. Pagdating ng Pilipinas, kuhaan ng baggage. Mag-collection ng baggage. Ay, wala na. Kanya-kanya na nasingit. So balik ka uli sa pagka-Pilipino. Exactly. 'Di ba sa sa airport meron yang yellow may yellow line yan doon sa baggage anong tawag doon? Baggage counter or yung ba yung conveyor. Conveyor. May yellow yan May nakalagay pa display. Wag kang lamagpas doon sa yellow. Lahat ng Pilipino nakalagpas. So, I don't know, hindi ko alam kung anong nangyari doon. Pero, nagagawa dito Pero disclaimer, hindi naman natin binabrag or minamaliit yung disiplina ng kagaya ko, Pilipino pa rin naman ako. Marami tayo. Pero kasi nangyayari talaga. Oo. Nangyayari talaga. Yeah, don't get me wrong hindi naman sabi ko nga walang perfect na culture, walang perfect na society. Marami tayong magagandang traits na Pilipino. Pero yun nga, ang tanong kasi kung ano yung gusto kong makuha ng mga Pilipino, di ba? Yun ang tanong, yun lang sa akin, pagpila. Yeah. Okay, so British culture that you struggle to adapt with. May nahirapan ka ba nung bago ka pa lang dito? Siguro mga may experience mo lang first 3 months or sabihin natin 1 year, nag-adapt ka pa niyan Madami kasi well, siguro ang nahirapan ako is meron kasi talagang language barrier sa minsan hindi mo alam kung nagbibiro ba yung kausap yun mo. Yung, tama. May tawag sila dito banter. Okay. Hindi mo alam if it's just a banter or are they being serious or or are they commenting sarcastically dun sa behavior mo? Which is na parang based ata sa culture nyo, common sa kanila yung pagiging sarcastic. Pero yun nga kasi yung banter medyo may pwede mo siyang ma-misinterpret as it's a sarcastic remark. But actually, it's just, kagaya lang din ng any other remark na minsan, it's just in a different form kung paano nila sinabi. Yun, dun ako medyo nahirapan. Plus,
dahil nga American English naman ang training ng mga Pilipino, Oo. may mga words na may mga words silang ginagamit na hindi mo maintindihan. Kagaya May ng mga slangs kasi sila na minsan kahit hindi nga slang, talagang iba lang yung tawag na. For example, sa atin, pag sinabi mo na basurahan, bin. dito bin, di ba? Dito bin. Pero sa Pilipinas, trash can, trash can, or garbage can or something. Oo, di ba? Dito bin. Dito bin. Diba? May mga ganong mga words sila na ganon eh. Ayun, I think yun sa sa language, medyo Not so nahirapan serious ako. naman kasi yung ganyan naman na-adapt mo naman siya talaga medyo pag matagal na. Masasanay ka na masasanay na rin yung tenga mo, and depende rin sa mga nakakasama mo sa trabaho. Ayun. Okay, how about Filipino community sa East Sussex, which is kung nasan tayo, which is the Brighton. Oo. So, how about the Filipino community? Yeah, thankfully, nung pagdating namin dito, meron kaming inabutan na Filipino community, and palaki siya ng palaki. Ang tawag sa sa Filipino community na inabot namin is Brighton and Hove Filipino Community. Hindi ko alam kung kailan siya na-establish, pero very active sila nang dumating kami. And yun, isa yun, parang yun yung pinaka-main na na group. Parang yun yung main hub ng mga Pilipino. Ng mga Filipino. Parang doon, na yun, walang about religion, walang, parang basta Filipino ka doon. Nagbibigay sila ng bigas sa mga bagong dating na mga nurses dati. May may welcoming gifts, Yeah. At least, di ba, may nag-welcome sa'yo. Hindi mo mararamdaman na you're alone. Oo. Malaking tulong talaga ang Filipino community dito. Tapos yun nga, isa yun, yung main, Brighton and Hove Filipino Community. Tapos meron mga churches dito eh. Meron iba-iba ditong, iba-iba. Meron ditong Salt and Light Mission Church, mga Christian church, yung Jesus Living Water. Yeah. And then meron din, of course, yung Filipino. Sa mga Catholic, yung mga regular. Not Filipino, sorry. Catholic churches ng England. Yeah, yes, yun yung nila, Church of England. Iba-iba. Pero may Catholic pa rin eh. Tapos merong Catholic na Okay. Filipino din ang yeah. Okay, so balik tayo sa how about your educational background? Nakatulong ba sa'yo? Kung ano yung ginagawa mo sa Pilipinas, tinapos mo? Nakatulong ba sa'yo dito na nag-start ka mag-work? Marami akong pinagdaan ng trabaho dito. Of course, yung tinapos ko sa Pilipinas, nagagamit ko na siya ngayon. Pero, kung bago ka sa United Kingdom, wala kang experience dito na trabaho, tapos hindi ka nurse, hindi ka doktor, or hindi ka engineer, or something na merong professional like license, medyo mahirap makahanap ng work dito. Yeah? Na kung professional ka sa Pilipinas, medyo mahirap makapasok agad sa ganoong level. Siguro merong magagaling talaga, merong mga sinuswerte, hindi ko sure kung nangyayari nga. Pero sa akin kasi dahil yung educational system sa Pilipinas na inabot ko, kulang ng years. May kulang ng units. Years. Oo, years kasi hindi pa K-12 yung inabot ko. Pero swerte yung mga nag-aaral ngayon ng K-12 kasi pantay na ata, di ba? Yes, sa number of years, yes. Pero hindi ko kabisado yung educational system dito. Meron silang meron silang equivalency na ginagawa. Well, ang sa akin, ang nangyari, psychology yung tinapos ko, BS Psychology, and then professional teacher nga ako. Pagdating ko, syempre, ang iniisip ko, mag-a-apply ako as kanilinya mo kanilinya mo, no? Walang nagre-respond sa akin. kahit ano, minsan sa isang araw, 10 applications sinesend ko. Kasi dito, kasi parang yung mga ganong position or ganong profession, medyo mabigat na medyo mataas na, no? Oo, kasi meron silang training requirement na seryosong training. Ang dami nilang hinahanap dito actually pag nag-apply ka. Yes, na meron kang wala man sila, kasi sa Pilipinas, ang teacher sa atin, di ba, may board exam. Dito ang teacher wala. Pero meron silang training na kailangan nilang ma-complete, and kailangan recognize sila ng parang nila body.
mahirap makuha yun. Kasi, it takes years. Literally. Kailangan mong paghirapan Kailangan talaga. paghirapan. Para ka nagtitisis again yan. Siguro in future magkaroon tayo ng isang bisita na makakapag-explain about education, no? Saka Meron mga akong tips. rough idea pero ayoko magbato ng ng info na baka ma-confuse lang yung tao. Siguro in gusto ko future sigurado. itakal natin yan. Yeah. And, Tapos yun nga, ang naging una kong kasi hindi nag-match. Hanap muna ako ng mga odd jobs. Ayan. Pag-uusapan na ba natin 'yon o yung hindi, mga siguro odd jobs? meron tayong episode para doon para sa mga Okay. trabaho talaga. Yeah, no problem. Kasi makakatulong siya sa iba kung bibigyan natin siya ng time talaga. Yeah. Bigyan natin siya ng attention talaga. Kasi daming nagtatanong. Bibigyan ko kayo ng idea kung gaano karaming pinasok ko na work dito. Sa ko dito sa ilang years na ba ako? 8 years na ako dito. Tagal na, no? Ha? Tagal na. 8 years. Ang naging trabaho ko dito 7. 7. So Okay. every year meron akong bagong work. Okay. Bago ako nakarating sa sa Siguro position ko ngayon. i-share natin yan sa isang episode. Sasabihin ko ba yung work ko? Hindi, wag muna. Okay. Natin siya. Next time. I-discuss natin siya kasi malaking tulong siya Yeah. na magandang tips para sa mga, lalo na sa mga bago. Yeah. Diba? Tuturuan ko kayo kung paano Anong mga hack and hints. ma-shortlist and pagdating sa interview. Okay, so last question na ibabato ko sa'yo, pre. Sige. What aspects of your Filipino heritage do you continue to celebrate? Parang kultura mo, anong kultura na kinagisnan mo na gusto mo pa rin ituloy o ginagawa? Ako, unang-una, family. Yung kung paano natin bigyan ng importance yung pamilya natin. Ako sa Pilipinas, I know maraming nagsasabi na na dapat yung family mo sa Pilipinas hindi umaasa sa iyo. Sa akin hindi naman sila humihingi or pero sa akin that's my way of being connected with them. Kaya ako nagpapadala pa rin, So yun, family. Importante sa akin ang family ko sa Pilipinas, importante sa akin yung family ko dito, yung time. Kaya rin ako minsan palipat-lipat ng work is because I want to find, more enough time para sa well, if it could be more, then yes, pero minsan enough time sa sobrang dami mo kailangan marami kang obligation dito. So yeah, basta enough time lang is I'm happy with that. Yung family and then community. Okay. Yan ng kasi alam niyo naman ang mga Pilipino, 'di ba? Lagi nating gusto magkakasama, nagkukwentuhan, and that's the reason why kaya ako ginagawa to. No? Kaya meron tayo net. Yeah, gusto ko maging We need to be connected sa inyo, sa mga pre, mga mare. yeah, mga kababayan. Gusto ko maging connected na baka sakali sa pagkukwentuhan natin or kung may ma-invite tayo na someone na knowledgeable in a certain topic na pwede siyang mag-share. Yun lang, maging connected tayo, magtulungan tayo. And of course, celebration. Yun ang importante sa akin. Mahilig tayo mag-celebrate and I want to celebrate, small success. I want to celebrate, minsan yung finding time together ng ng magkakaibigan, ng family, banding. kasi alam ko marami mag-a-agree ng mga Pilipino dito sa UK. Mahirap makahanap ng oras dito sa mga gusto mong gawin na well, kasi gusto mong gawin bagay. Medyo malaki rin kasi yung diferensya ng way of living sa Pilipinas saka dito. Siguro konting konting papyaw lang. Sa atin sa Pilipinas, ang aso tagabantay ng bahay. Dito ang aso binabantayan mo. Kapag iniwan mo, marereklamo ka. Same thing sa mga anak natin sa Pilipinas. Sa atin, pag medyo umidad ng konti yan, pwede mo nang iwan sa bayan, buksan mo lang ng TV yan, maghanap buhay ka, umuwi ka. Dito, pag iniwan mo ang anak mo na nasa age pa siya ng underage, may certain age kasi, demanda abutin mo. Pag-uwi mo, wala ka ng anak, pre. Totoo. Kukunin ng gobyerno. Kukunin na ng social services. So, may isa na lang akong idadagdag. Ang gusto ko pa na i-continue dito kasi medyo dito, medyo hindi ganun ka-active ang religion dito.
I mean, makikita mo lang normally mga active na religion sa mga community galing sa East. Muslims are active, Christians. Mhm. Ako personally gusto ko yung heritage na kung paano tayo maging religious. Mhm. Yun, kino-continue ka pa rin dito kasi madali kang I'm not saying it's wrong kung yun ang paniniwala mo, pero ko personally dahil gusto ko ma-retain yung yung paniniwala ko kaya kino-continue. Siguro ibig mo sabihin, So, I'm a Catholic Christian. siguro ibig mo sabihin, madali kang makalimot or madali kang magbago ng paniniwala. Ooh. Kasi mayroong mga Definitely. may mga friends tayo na iba yung paniniwala Yeah. na hindi mo naman sinasabing mali. Mali, Hindi mo yeah. rin sasabing tama. Pero kung saan ka It's just mayaya or yun yung paniniwala nila and we respect that. yeah. Okay. Yeah. So Yung Sagot lahat? yung ibang details siguro sa susunod. siguro na lang to, happy lang to ng Happy hour. transition. And then the next will be me. Ako naman yung sasagot sa mga tanong na binato natin Oo. kay Pre Enzo. This is Mark This is Enzo. and this is the Pinoy Brit Podcast.